Magangat, sama-sama tayo, for the land. Welcome mga ka-For the Body sa ating YouTube channel. At kung bago ka pa lang, subscribe nyo po, i-follow nyo po ang channel natin, i-like nyo po itong video na to, then click subscribe and i-hit yung notification bell para lagi kayong updated sa ating lahat ng mga videos. So ito na, panoorin na natin mga ka-For the Bodies. Yes, hello, good morning mga ka-For the Bodies. What a beautiful day. Magandang araw po. Nandito po tayo sa bayan ng Ginyangan, Quezon po. Mayroon tayong property na binisita po ngayon. Napakaganda. Tabing kalsada lang po. Ayan po. Mismo po ito, gateway ng property na po ito. Papasok na po yan. At yung property mismo, andyan lang po sa likod ng mga kawayan. So, dyan po. Tabing ilog po ito mga ka-For the Bodies. At mula po dito, ang national road po ay nasa around 800 meters po. Napakalapit po nito. Pasok ang sasakyan. So, ayan po sasakyan natin. Pinasok po natin mga ka-For the Bodies. So, andito po yan. Napakaganda po ng property na to mga ka-For the Bodies. So, dito po yung entrance po natin. So, pwede pa naman lawakan po ito. Kaso meron pong sapa dyan sa baba. So, tingnan natin yung property mga ka-For the Bodies. I-check po natin. Tuwan-tuwa po ako dito sa property na to kasi malapit po sa ilog. So, ayan nga po mga ka-For the Bodies. Ito po mismo yung feeder road na actually, concrete sa unahan po niyan is concrete na po yung barangay road. At ito mismo yung property natin. Tabi po siya mismo ng kalsada na ginagawa po. Yan po makikita nyo. Punong-puno po siya ng mga puno ng niyog. So approximately po, ito ay nasa 600 plus na puno ng niyog. At ang according dun sa may-ari po, yung ani po ng niyog po na na-harvest po dito, ang pinakamadami po, 2 tonelada. So yung mga niyog po, mga mix pa po siya ng mga namumunga tapos mga takaran po na puno ng niyog. Pag sinabing takaran, yan po yung kumbaga teenager pa na puno ng niyog. So batang niyog pa po ito. So matagal-tagal pa mapapakinabangan itong mga puno ng niyog kasi average lifespan po yung mga centennial na mga niyog po, nagma-maximum po siya ng 60 years, 70 years. Tapos ito mga ka-For the Bodies, marami din po siyang hardwood sa loob, may mahogany po. Meron pong mga kahoy po na pwede pong gamitin sa pambahay. Then also, meron po siyang portion na pwedeng pagpastulan po ng hayop, yung nakikita niyo po sa parting kanan po na yan. Yan po yung mga puno po. So, maganda po ito kasi pag nabili po nyo yung property, automatically, meron na po siyang income saan galing dun sa puno ng niyog, sa harvest po natin. Tapos well-maintained po, naalagaan po yung property ng maayos ng may-ari. Ito po mga ka-For the Bodies, yung itsura po ng niyugan po, dito sa loob ng property. So makikita po ninyo, ayan, mga takaran pa po yung mga niyog, talagang mga bata pa ho. Yung mga damo po na yan, tinatabas po yan tuwing nagbababa po ng puno ng bunga, ng niyog. So, nasa arrangement nyo naman po kung paano nyo po papalagyan ng caretaker. So, normally, ang hatian po ay 60-40 or 50-50 po. Pag halimbawa po kayo ay may niyugan, tapos pinapalagasan nyo po. 50% po dun sa naglalagas, 50% po sa kita po ng may-ari ng lupa. So ayan, tinatabasan po mismo nung may-ari ng property po. Ayan po makikita po natin. Ayan. Ang maganda po dito, isa sa nagustuhan ko, ito ka-For the Bodies, meron po siyang ilog. Yung ilog, syempre, ang maganda ho talaga yung may supply ng tubig. So, hindi po kayo problema. Napakalinis po at napakalinaw po ng ilog po nito mga ka-For the Bodies. Actually po, meron po tayong closer shot po dyan sa ilog po natin na yan. Ayan, ito po, yung closer shot natin na yan. Napakalinis po niya. So, pwede po kayo mag-swimming po dito, outing, yung family nyo po. Kung gusto nyo pong gawing resort ito, pwede mga ka-For the Bodies. At pwedeng get-together place po ng family. Actually, marami naghahanap sa akin, yung pwede daw pong gawing resort. So, ito na to. At saka maganda dito, mura po siya. Affordable po siya sa presyo po ng ganitong klaseng kagandang property. Ayan, napakalinaw ng ilog.
Tapos, ito naman pong portion na katabi ng ilog, yan po ay yung para po yung plateau po niya dyan. Talampas po yan. Overlooking yung area na yan. So, ang isa nakita ko po dyan, maganda mag-alaga po dyan ng mga baka. Kung yung gusto naman magkaroon po ng mga trail bike, yung mga 4x4 na mga bike po, quad bike kung tawagin. So, ayan po, pwede po dyan. Ayan. Pwede din po magpagawa ng bahay dyan sa portion na yan. Actually, ilan-ilan pong bahay po na kapitbahay po mismo nitong property po natin. So, di po kayo nag-iisa dito sa area. May mga puno din po ng mangga. Ayan, zoom in natin. Ayan po, mayroon na po siya dyang parang dinadaanan nilang way. May bakas po ng daan. Yan, may puno po ng mangga. Siguro po hindi po bababa sa 10 puno ng mangga mayroon sa property. May santol din po. May mahogany. Tapos, yung mga hugani po dito napakalaki. Kulang yapos ang isang tao. Ganun kalapad yung mahogany. Ayan po, mayroon pong portion dyan. Yung mga medyo kahoy po kasi ng mga area, inuuling po nung may-ari. So, ayan. Yan po, may ulingan po dyan. Kitang-kita po sa drone natin, mga Cup for the Bodies. Ayan. So, ang maganda sa property na to, titled po siya. So, titulado, bayad po yung buwis. Magkakapatid yung may-ari. Ngayon, binebenta po nila kasi mahanap po nila ito sa magulang nila. Yan po yung mga puno ng mangga. So, ganda po ng property na to. Kumbaga, andito na po lahat. Kayo na lang po ang kulang, mga Cup for the Body. So, if ever interested po kayo dito, andyan po yung number natin sa upper right hand corner ng screen. Pwede nyo po kaming kontakin diyan. Pwede nyo ako kontakin. Ako po mismo makakausap nyo po once na nag-message po kayo. Daanan po natin. Nandito po ginagawa. Ayan, may backhoe po dyan. So, continuous yung development po nito. So, papakita po natin yung portion po na ganito na din po yung kalsada hanggang doon sa property. Papakita po natin yung develop area na po sa susunod na video. So, ayan mga Cup for the Bodies, ito po yung kalsada po na ginagawa. At konkreto na po mga Cup for the Bodies yung harap na portion. So, malapit na po yan matapos. Hanggang dun sa dulo po yan. Sisemento yun po yan hanggang dun sa ilog mismo na malapit sa property. Yan pong nasa dulo, National Highway na po yan. Mga Cup for the Bodies, andito po yung property po natin. So, mula po dun sa pinpoint, i-check po natin yung distance niya, accurate distance mula po dun sa kalsada. So, ito po yung kalsada natin, yung Barangay Road. Partial po yan, unconcreted. Yung iba po, concreted na po. So, sukatin po natin hanggang dun papunta sa National Highway. So, kunin po natin yung exact distance niya po. Ayan po. Okay. Ayan mga Cup for the Bodies. Andito po yung survey plan at yung title natin. Medyo triangular po yung shape ng property. Ito po ay OCT. So titled property. Mga Cup for the Bodies, nagpapasalamat po ako sa nakapanood po ng video natin, sa mga followers natin, subscriber po natin na patuloy na nag-aabang ng magagandang property. Baka ito na po yung para sa inyo. So yung 6.2 hectares po sa napakamurang halaga. Andyan po yung price sa thumbnail po and also sa video description. At sa uulitin mga Cup for the Bodies, sa Diyos lamang po ang kapurihan at tanging Kanya lamang. Mga Cup for the Bodies, see you po sa mga next videos po natin. Abangan niyo po yung mga palabas. Maraming salamat po and see you po sa next videos natin. God bless everyone. Directly po.